Magandang araw. So ayun ang mga manay for today's video. Samahan nyo ako mamili ng mga gamit sa school. Ilang araw na lang kasi ay pasukan na naman. Ngayon nga lang dumating ang sahod ko kaya ngayon lang din ako makakapamili. At dahil nga last minute na kami nakapamili ay wala na talaga kami naabutang spiral. Kaya naman lumipat kami ng ibang tindahan. Pero yung ibang mga gamit ay dito na rin namin binili. Sa spiral notebook lang talaga kami naubusan. Mag-grade 6 na kasi to anak ko kaya iba na rin yung gamit niyang notebook. Ay, ang bilis talaga ng araw. Unang alis ko papuntang abroad, mag-grade 1 pa lang ang anak ko. Ilang taon na nga lang ay may dalaga na ako. Diyos ko puro din nararamdaman ko na rin na patanda na rin pala ako. At sa sobrang mahal ng mga bilihin ngayon, yung mga importanteng gamit muna yung mga inuna ko. Parang baliwala na nga yung pagtitipid na ginagawa ko mga manay. Kaya payo ko na lang talaga sa mga nanay na katulad ko, magdoble na lang siguro tayo ng pagkakakitaan. Sipag at tiyaga na lang talaga mga manay ang kailangan para makasurvive tayo araw-araw. At syempre, turuan din natin yung mga anak natin na hindi lahat ng gusto nila ay makukuha nila agad-agad. At nagpunta na nga rin kami dito sa Tiangge para bumili na nga rin ng uniform. At buti na lang talaga kompleto tong tindahan na napuntahan namin. Hindi na ako mapapagod mag-ikot-ikot. Kaya dito na rin kami bumili ng mga sapatos at mga bag. Pumili nga uli ako ng bag kasi pinalitan ko yung unang napili ng anak ko. Medyo maliit kasi at Hello Kitty yung nakaprint. O diba pala desisyon ang manay nyo kahit hindi naman akong gagamit. At medyo nagulat pa nga ako sa listahan na binigay sa akin ni ate. Uniform pa lang kasi ito ng mga bata at hindi pa kasali dyan ang mga notebook. Diyos ko puro parang gusto ko na lang magsulat sa dahon ng saging. At dahil nagpanic buying nga sila nung mga nakarang araw ay wala na talaga kaming pagpipilian. Kaya pare-pares na lang itong binili ko. Iniba-iba ko na nga lang ang kulay. Inabot na nga kami ng tanghalian kaya dito na kami kumain sa bayan. Hinatid ko na nga muna ang anak ko sa bahay at tumiretso na kami dito sa Dole. Nung nakaraang buwan kasi ay nag-request ng makina yung asawa ko kaya ngayon yung schedule niya. At thank you Lord kasi isa kami sa makakatanggap ngayon. Nasira kasi yung makina niya kaya ilang taon din siyang hindi nakapanahe. Kahit may diferensya sa paglalakad ang asawa ko ay pinipilit niya talagang makatulong sa akin. Maraming salamat po Dole Sorsogon kasi napakabilis ng proseso nyo. 60 days nga lang ang inantay ng asawa ko at eto na nga may makina na uli siya. Habang nagpipirmahan niya sila sa loob ay nag-ikot-ikot muna ako dito sa labas. Ang daming mabibigyan ng pangkabuhayan niya yun. Iba-iba din palang ni-request nila. Habang nasa meeting nga ang asawa ko ay nagpaalam na muna ako na may pupuntahan ako saglit. Mag-a-update din kasi ako ng bank account ko ngayon kaya dinala ko na para isahang lakad na lang. Inopen ko kasi to sa abroad online kaya ngayon ko lang siya ma-change pin. At sana lang gumana pa siya mga manay. Pinag-fill up nga lang ako ng personal information ko at ayun nga mga manay active na siya. Pang deposito na lang talaga ang kulang. Saglit nga lang ako sa video at ito na agad ang nadatnan ko. At nakita ko nga yung asawa ko na nasa duluhan. Ang nag-iisang lalaking mananahin ni Manay. Diyos ko puro di kagwapo oy. Nagpi-picture taking pa nga sila ng mga oras na yan kaya hindi pa sila pwedeng istorbohin. At pinag-iisipan ko na nga rin kung paano namin yan bubuhatin pa uwi. At buti na lang talaga bumalik yung tricycle na nasakyan namin kanina. Hindi ko kayang buhatin ang makina kaya etong manikin na lang ang akin. Nagkanya-kanya na nga kaming buhat para makauwi na kaming lahat. Iba't ibang lugar din kasi itong mga kasamahan namin. Yung iba tawid ng dagat pang mga bahay nila. At pwenesto na nga ni kuya yung makina sa likod ng tricycle niya. Medyo may kabigatan nga itong makina kaya kinakabahan ako ng konti. Paahon kasi yung daan na papunta sa amin kaya sana lang wag kaming tumaon. At muntikan pang maiwan tong dalawang manikin. Medyo makulimlim na nga ang langit kaya nagmamadali na kaming umuwi at sana lang hindi kami abutan ng ulan. Nadaanan pa nga namin tong SM at ilang araw na nga lang ay pabalik na uli ako ng abroad pero ni isang beses hindi pa ako nakakapasok dyan. Paano ba naman ako makakapasok ng SM? Puro bundok ang aking pinupuntahan. Masyado kasing mahal sa SM, sa bundok libre lang. Pagka-uwi nga namin ng bahay, itinesting kaagad ng asawa ko ang bago niyang makina. At kitang-kita ko naman talaga na sobrang saya ng asawa ko ng mga oras na yan. Kasi may bago na siyang paglilibangan at hindi na rin siya maiinip sa bahay. O siya mga manay hanggang dito na lang muna. Salamat po lagi sa panonood nyo. See you po sa next video. Bye!